Okay, ito mayroon kaming chinek na board. Ito yan. So pamilyar na kayo sa ganitong design ng board. Ito yung ilabas natin sa reels and sasagutin din natin yung mga nagtatanong. Ayan na. So may normal ang power niyan. Dito kasi walang power. Then ang nakita natin, shorted yung part ng IGBT, yung diode, and may shorted tayo na parts dito sa papunta ng system, and yung system ay may problema din. May power yan, then hindi umaandar si fan. So magtataka kayo dyan kasi may power, hindi umaandar si compressor, hindi umaandar ang fan. Yung sabi nga natin, shorted yung IGBT. Pero ang magtatanong sa atin, bakit daw kung shorted yun, bakit siya may power? Gumagana lahat yung button, gumagana yung mode, ayan, lahat ng button gumagana yan, pero hindi umaandar yung ating fan motor and yung ating compressor. So ang possible na lalabas na error dito kapag pinatagal natin is E6 or communication failure. Communication failure dahil hindi nagkukumand yung ating outdoor. Okay, good day. Ayan, so nandito ulit tayo sa table natin. Medyo na-delay lang yung paggagawa natin ng video dahil nakalmo tayo ng pusa kahapon. So nagpa-injection pa ako. Yun, magkabila. Ayan, so yung topic natin ngayon, itong unit na to. Ayan, so mayroon lang nagtatanong bakit daw may power siya, hindi naman maandar ang compressor. Pero yung inilabas natin doon sa ating FB page, sa Reels, at saka doon sa video natin sa ating FB page, sa JDL Electronic Service Center, imposible na magkaroon ng power ito kung shorted yung board natin. Ayan. So, ito yung topic natin ngayon. Then, ayun. So, medyo siguro, technician siya, pero technician ng LED TV or something na electronic, siguro bago. Pero kung mga technician ng 80s, 90s, and 2000, baka medyo maintindihan tayo. Mga gumagawa ng tube type TV dati, black and white TV, ayan, medyo maintindihan yung paliwanag natin. Pero mga siguro yung ibang bagong technician, hindi tayo maintindihan. Ayun. So yung sila lang yung magagaling mag-comment pagdating sa mga ganitong electronics. Pero yun yung mga, siguro mga experience 2 years, 3 years. So, hindi nila ganun kakabisado pagdating sa air condition, function. So, magkaiba. Pareha sa electronics, pero sa function, magkaiba. So, hindi mo pwedeng i-apply yung application ng TV sa air condition. Although pareha silang electronics. Ang pwede mo lang i-apply doon kung paano mo i-check yung power supply, kung paano mo i-check yung mga spare parts. Okay? Papaliwanag natin. Papakita ko lang muna sa inyo. Ayan. So, kakabit ko lang itong kakabitan ko na ng direct supply ito. Ayan. Then, saksak natin. Boom. Yun, may power. Okay, gumagana lahat ng function, gumagana lahat ng button. Ayan, mag-on and off. Pero, katulad nga nung sabi ko sa inyo, yung IGBT nito, yung diode, and etong parts na to, putok na siya, shorted. Walang power itong main. Pero magtataka kayo, bakit buhay ang control board? Yun. So, ito yung ipapaliwanag natin, ha. Gagawa natin ng medyo idadiagram natin ng konti para mas maintindihan ninyo. Okay. Ayan. Sa aircon, meron tayong dalawang board na ginagamit. Sa split type at saka sa window type. So, ang aircon, hindi natin pwedeng i-compare sa LED TV na halos iisa ang design. Ang aircon may magkakaibang disenyo na ginagawa. Although pare-pareha sila ng power supply, pero may magkakaibang disenyo. Ayan. So, ibang design nito, compared do sa ibang nakikita nyong aircon, iba din ang pagkakadisenyo. Pero ang function lang is paandarin ang fan, paandarin ang compressor. Yun ang
ang ginagawa ng board. And syempre, pag umandar ang compressor, doon papasok yung refrigerant and yun yung magpapalamig. So dito, ipatopic lang natin, unahin natin ang indoor. Okay. Ito ang indoor. Pag indoor, ito yan. So ang ginagawa natin, window type. Pero applicable, parehas din yan ng split type. Merong in, merong out. Okay. So sa indoor, depende sa power supply na ginamit or depende sa fan motor na ginamit. Kapag indoor, kapag ka ang ginamit niya is DC fan, okay, meron siyang 5 volts DC, merong 12 volts DC, merong 15 volts DC. Okay? So, sa window type kasi, iisa ang fan. Kaya magtataka kayo, bakit nagkakaroon yan? Yan ha. Ito pagka DC eh. Okay, sorry. Pagka DC. Pero kapag ka AC, ang fan, usually, ito lang dalawang ito ang requirements voltage. 5 and 12. Okay. So, dito, separate yan. Ang outdoor unit naman, lakihan na natin ha. Ito ang outdoor. Okay. Separate. Kung AC, usually requirements, ito pa rin. Ang voltage na requirements ng outdoor. Ayan. Meron tayong 5, merong 12, merong 15 volts sa power supply. Then, meron siyang 310. Okay, volts. Yan yung mga supply na ginagamit sa main PCB or outdoor board. Ayan. So, hiwalay na natin ang section tong indoor para hindi kayo malito. Dito tayo magpo-focus ngayon sa outdoor. Bakit nga ba umandar pa rin yung control board natin? Ay, syempre, kaya umandar kasi nga nakahiwalay ito. Isolated nga ang tawagin, o nakahiwalay. Indoor nga eh. Eh di magkahiwalay dun sa outdoor. Kasi ito sa labas, ito sa loob. Ayun. Ang outdoor board, ang makakaunawa nito, yung marunong bumasa ng block diagram at saka schematic diagram. Section by section. Ayan. Merong power supply na magkakasama ito. Hiwalay. Merong supply na nakahiwalay naman itong 310 requirements. Okay? So, may dalawang section na tayo ng power supply. Ayan, hatiin na natin. Ito, power supply. Okay? Ito naman, power supply din to. Okay, so may dalawa tayong power supply ha. Ito yung isa. Itong lahat na supply na yan, pumapasok din yan dito sa pangalawang power supply. Ayan, ito. Tatlo na to. Pumapasok pa rin yan dito sa pangalawang power supply natin. Pero, nakahiwalay siya. Okay? Ang sinusupplyan naman ito kasama sa pan yung 310 eh. Yung ating PFC at saka IPM. Yun. Okay. So, ibig sabihin, kung buhay itong supply na to, buhay ito, or maaring namatay ito, dahil papasok ito dito eh. Ito. Supply ng IPM yan. So, kahit namatay yan, meron pa rin tayong dalawa nito. Dito sa scenario na ito dahil yung supply nito, dito nang galing sa main PCB or outdoor. So, ibig sabihin, kung buhay yung dalawa, dahil nakahiwalay siya sa supply nito, magkahiwalay yan dalawang section ang power supply na tinatawag natin. So, yung supply na dalawa na yan, itong 5 at saka yung 12 requirements natin, yan yung pumapasok doon. Okay?
Kasi nga, wala naman siyang kasamang power supply dito dahil display board. O, ibig sabihin, mabubuhay ito. Okay. So, magtataka ngayon tayo. Ang itatanong nyo naman, paano mabubuhay yan? Ay, shorted nga ito. Diba? Ayun. Okay. Buburahin muna natin para mas maayos na paliwanag. Teka. Burahin o sa likod? O, sa likod na lang tayo. May sulat yung likod eh. Ayun. Bubura. Ayan. Hindi na natin ikakat ha. Sino sulat dito? Hindi sa ano ni Snow. Yan yung schedule ng pag-inom ng gamot. Pati schedule ng pag-inom. Kasama pa ba yan? So yan. Kasi schedule ng pag-inom ng gamot ng alaga namin to. Okay, buburahin ko lang ha. Hindi na mabura eh. Ang tagal-tagal ko ng pangarap makabili ng whiteboard. Hanggang ngayon, hindi pa natutupad. Ayan. So, hindi ko na ikakat yung video, para lang mas maliwanagan. Ayan. So, wala namang script tong video natin. Okay. Ito, ilagay na natin na ito ang outdoor o main PCB. Yan. Okay. Ang outdoor, meron tayong line, neutral, signal, terminal So dito pumapasok yung ating input supply na 220 AC. Itong isang S, signal. So maliwanag na naman yan sa atin. Ang line na sinasabi natin, line, may fuse. Para maliwanag lang, drawing. May coil. Then, dumaan yung sinasabi nating posistor. Coil. And then, doon sa posistor coil, putulin natin. Ay, hindi mapuputol, no? Meron tayong relay. So, sinurtcut ko lang to, Pero, ganyan din. Meron lang yung mga naka-jumper dito na capacitor, filter. Meron yan ditong relay switch. Ano ba natin drawing? Ayan. Ayan. Relay. Then, meron yung supply dito na 12 volts. Pag nag-switch nagkaroon ng 12 volts ito, magkaka-switch to. So, connected siya dito, Ayan. Pag nag-switch itong relay, mag-connect na itong dalawa. So, saan ba ang punta nito? Ayan. Pumunta siya sa ang pinuntahan na nito, ito yung tinatawag natin na PFC. So, hiwalay na supply na ito, PFC. So, sa PFC, kasama si IPM. Mamaya, ibubuksan natin ito at ipapaliwanag natin ng maayos. So, ito magkasama, PFC at saka IPM. So, ang PFC, ang sinusupplyan niya is yung IPM module natin. Or, yan yung pumunta sa WBU. Or, papunta ng compressor. Yun. Okay, maliwanag na. Meron tayong supply na 5 volts, 12 volts, 15 volts. Iwalay na natin ang section. Yung section na ito, hindi siya kasama dito. Dito na siya kumuha sa dalawa na ito. So, ito yung line, ito yung N. Hindi siya kasama doon sa pumapasok dito. Yung pumapasok dito, kung nagkaroon ka ng shorted dito sa PFC at IPM, hindi nagsuswitch, nakaprotect, hindi nagsuswitch yung relay. Ang gumagana lang itong posistor na nandito. Okay? Kung posistor lang, nagkakaroon ng cut yan. Ang design ng posistor, ganito yan Parang dalawang, ayan. Kapag nagka-detect ng shorted ito, kumakawang siya. Pero kapag walang shorted, ito, magka-connect. Pag nagkaroon ng shorted, kumakawang. Parang sa rep, overload protect at saka yung relay na tinatawag. Yun. Ganito.
sa refrigerator. Ayan. So, babalik tayo din sa naka-isolate na hiwalay na section, ha. So, gawin na lang natin itong power supply o power. Ito yung 1. Ito yung power 2. Para madali nyo maintindihan. 1 at saka 2. May dalawa kayong power supply. So, yung dito, hindi yan dumaan. Itong line in neutral na yan, na kinuha ko dito, yan yon ay pumapasok na ng diretso dito. Line neutral. Okay? So, hiwalay yan. Hiwalay na diode yung papasok dito sa papasok dito. Parang ganito siya. Okay, dito na natin sa loob ilagay, ha. Positive, negative diode. Ito yung AC input. Ayan, AC. Then, dadaan ng regulator, dadaan ng chopper. Ito yung magpuproduce ng 5, 12, 15. So, ito yung pumapasok doon sa control natin. Ito yan. May i-out pa siya dito. And itong tatlo na ito, yan naman ay kasama dito. Siyempre, kasama yan sa kabuuan nito. So, kasama na ang supply ng fan. Kasama ang supply para mag-command yung system. Ayan. I-correct nyo na lang. Kung may mali sa paliwanag ko, nililinaw lang natin ng medyo maayos. Kung marunong kayong magbasa ng schematic diagram ng old version na TV o yung tube type TV, sisiw na sisiw to sa inyo. Panis na panis. Kasi ang TV, marami section. May vertical section, may horizontal section, may tuner section, may audio section, ano pa ba? Audio section. CRT board o CRT section. Yung nakasalpak sa tube. So, hiwa-hiwalay. Napakaraming section. Diba? Dito sa aircon, dalawa lang. Tatlo lang. System, PFC IPM, power supply. So, ito is kasama naman niya sa power supply. Diba? So, dalawang board lang. So, tatlong section lang halos. Hindi katulad ng tube type TV. Mas mahirap gawin ng tube type TV actually compare dito. So, ang kailangan nyo lang may analyze. So, madali ko kasi itong naiintindihan kasi galing ako sa advanced BSEC ang course ko. Kaya, mas naiintindihan ko. Pero may mga paliwanag ako na hindi naiintindihan ng ibang engineer kasi magkasalungat. Dahil BSEC nga ako, pero ang experience ko, electronic technician. Mas mahaba experience ko doon. Kaya, madali nating na-analyze yung ganitong problema. Okay, so maliwanag na tayo dito, Dumaan lang yan ang relay. So, hindi nagsuswitch ang relay kung sira ang system or may problema ka dito sa PFC section. Nakaprotect yan. Hindi yan magsuswitch. Pag nag-switch yan, sasabog to. Kaya nilagyan siya ng relay dito. Yan. Kaya naglagay ng relay para protektahan niya ito. Pero ito, hindi ito dumaan ng relay. Merong design na magkakasama. Kaya nga sabi ko sa'yo, magkakaibang model, magkakaibang series, magkakaibang design. Pero merong gumawa na magkakasama siya dito. Yung direct niya, pumasok, pumunta muna dito bago pumunta dito. Merong ganong design. Parang dito siya umikot, papunta doon. Pero ito, hiwala yung papunta dito, hiwala yung papunta dito. Ayan, so maliwanag na kung bakit umaandar yung ating display board. Okay, so ipapaliwanag natin ng isa pa. Okay na tayo dito, maliwanag na ano. Ayan, papapokus lang natin ang konti. Ayan, sakit yung ano ko. Bakuna. Okay. Ito patitingnan lang natin kung mapopokus natin Okay, so set tayo sa DC. Okay, DC. Then, naka-direct na yung AC natin. Dinirect ko na dito Bubuhay natin. So, mapapansin nyo, wala rin naman talaga yung power Ayan. Pag connect natin, ito ground. Ground. Negative yan. Okay, so alam na to ng mga technician ng TV. Old technician technician ng 80s, 90s. Yan, nag-ground ako dito Negative. Tingnan nyo yung supply. Buhay.
Ayan, meron tayong 6 volts na nakukuha. Pangalawa, may 13. Meron tayong 5. Meron tayong 4.7. So, ibig sabihin, may supply na pumapasok dito. Buhay. Kahit patay ang system nito. Kasi hiwalay siya eh. Ayan o. Ang photocoupler na ginamit niya o switching to papunta sa communication para mag-command, ayan o, gumamit ng 3. Ayan. So, yung tinuturo nating isang shorted, ito. Kasi sa experience namin, once na nag-short ito or pumutok itong IC nito, damage si system. Okay. So, magkakonekta yan eh. Damage si system. So, pwede naman siyang gawin. Palitan nyo ito, palitan nyo yung system, palitan nyo itong PFC, PFC section, yung IGBT at saka diode. Pwede yun. Mapapaandar nyo or sabi nga natin, is sugal na aandar ba o hindi. Pwede kang gumastos, pwede rin hindi, dahil pwede man mang i-recommend na magpalit ng brand new board. Pero kung gustong ipa-repair, pwede nating i-repair. Ang problema lang kasi doon sa ganito na gagawin natin, kapag hindi umandar, hindi mo naman pwedeng singilin yung customer. So, bakit ka pa magsusugal nang alam mo naman na papunta ka doon sa walang kasiguraduhan? Eh, di pumunta ka doon sa sigurado. Trabaho natin yan eh. Bakit ka susugal na alam mong malulugi ka? Bakit ka magninegosyo na alam mong papunta ka sa lugi? Eh, di pumunta ka doon sa kikita ka. Yun ang mindset ng nagninegosyo. Pwede kang sumugal. Pero, doon ka sa sumugal, sa sure win ka. Ano? Ganun kasimple. Sabi nga, huwag ka na magpakabayani. Kasi kukunti naman ang diferensya ng presyo ng board doon sa repair. Okay? So, advice lang. Hindi mo sabihin pwedeng magaling ka, nagawa mo yung board, pagmamalaki. Kasi tropeyo yan eh. Naranasan ko rin kasi yan. Nung kasagsaga ng mga 1994, 1995 na nag-technician ako, na bumibili kami ng mga lumang TV or ginagawa namin, yung mga nasa junk shop na ginagawa namin, or kapag galing doon sa mga ibang shop, ibang technician, kapag napaandar namin yung TV, o yung Betamax, yung VHS, so nagiging ano na sa amin yon, parang tropeyo na namin kapag napapaandar namin. So tuwang-tuwa kami pag napapagana namin yon. Ayan. So, tatanggalin na natin. Papakita ko sa inyo. Meron pa ba? Ayan. So, binaklas ko lang. Eto. Analog tester. Ayan. Sa analog X1 lang. Pwede na yan. Then, dito. Kita kaya? Maliwanag. Ayan. Tingnan nyo ah. Ayan o, shorted na yan. Dito. Pag nakapokus tayo, reverse. Ayan, shorted. Ito yung IGBT. Shorted. Ayan o, shorted. O, shorted dyan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Section na nakahiwalay. Dito, ito yung isang section. Guhitan nga natin. Ayan, para mas maliwanag lang ha. Ito yung sinasabi kong PFC kasama ang IPM. Hiwalay na section. Then, ito yung isang power supply na nakahiwalay din. Ang system, ito yan. Okay, system. Power supply 1, power supply 2. Okay, power supply 1 pala sa drawing ko. Okay, yan yung dalawang power supply. Ito, system. Pag binaliktad natin, ito yan, oh. Yung hinahanap, yung tinuro kong diode, ito yan. Yung diode or primary power supply. Ito yan. Yun yun, nasa loob, oh. Teka. Ito, nasa ilalim. Yun. Ewan, makikita pa ba yan? Ito. Yun. Ito. Yan. Ito yan. Diode dyan. Sige. Titingnan natin ha. Pag dito ka sa ibabaw. Ayan.
tayo sa yan. Balik ka muna. Hindi na natin ikakat ng video labo-labo na. Yan. Ito yung cord dito na tayo sa cord. Direct na. Ito yung input ng diode. Ito yan. Yan ito yung isa. Ayan. Dito siya pumasok. So ibig sabihin, kaya ko pinakita ito na kasi wala yung itong power supply na ito sa power supply na to. Ayan Ayan. So ito naman, yung pangalawang power supply, dito rin siya connected. Pero ito yung natin. Ito yung tinatawag nating resistor na sinasabi ko sa inyo. Ito yung relay. Pag binaliktad natin, ito yung dalawang paa ng relay. Ito yung resistor. So gumagana nga yung resistor pero hindi naman nagsuswitch yung relay. Ito, yan yung papasok dito sa diode para magkaroon ng supply itong section na ito. Yun. Ngayon, kung may shorted tayo sa part ng system at sa part na ito, and may shorted din tayo dito sa ating PFC, hindi magsuswitch itong relay na ito. So, ibig sabihin, yung resistor na ito is magkakaroon ng cut or mababa yung papasok mong supply dito. Hindi niya, para i-protect niya at hindi niya paputukin yung board na section na ito. Yun ang gamit nito. Dalawa. Kaya, kapag nakitaan nyo ito na hindi nagsuswitch, wag nyong ida-direct itong relay na ito puputok yan. Magkakaroon ng ibang damage. Ayun. Okay? Ayan. Para lang mas maliwanag ulit. So, nakuha na natin yung papasok doon sa maliit na diode. Yung maliit na diode na yan, yan yung tawag dito, diode na para sa supply nitong may chopper na ito. Yan yung gumagamit ng 5, 12, 15 volts na supply. Okay. Hiwala yan dito. Yan. Papakita natin. Babalik ta rin ko lang para madaling i-tester. Ito pa rin yung cord natin Yan. Yan. So, isang paa lang ang merong pinuntahan. Yan. Itong isang paa, reset natin yung ating tester. Ayan wala siyang connection kasi nga nag-open na itong galing doon sa relay, hindi nagsuswitch. So maaaring nasira na rin ng tuluyan itong resistor na ito kasi mayroong resistance to dapat na makukuha. So, kaya walang pumapasok dito. Kahit nag-short ito, pinatay niya na yung supply na papasok dito dahil ipinrotect na nung relay natin. Ito yung relay. Doon sa drawing ko, ito yung relay. Ito ang resistor. Kung hindi nag-switch itong relay, walang papasok dito. So, ibig sabihin, nakaprotect na. Okay. So, maliwanag na Okay. Ayun. Kaya, nabubuhay yung power supply natin. So, sa window type to. So, sa split type naman, magkahiwalay Ayun. Kapag ka-split type, hiwalay talaga ang power supply ni indoor, hiwalay si outdoor. Kapag ka may problema ka sa indoor, o may umaandar pa lang indoor mo, automatic buhay ang pan mo. Outdoor mo, hindi aandar talaga kung may problema ka sa power supply. Kung may problema ka naman dito, automatic, usually, hindi mo mabuhay ang power, or may error na ilalabas. Yan, pares naman yun kapag may sira, may lalabas na error. Pero yung power supply, kapag nagka-problema kang indoor, automatic, hindi mo yan mabubuhay talaga kasi sira ang control mo Ang pinaka-main control mo talaga nanggaling sa indoor. So, yun yung main na system. May system siya dito, may system din siya dito na ginagamit. Okay? Yun yung CPU, Central Processing Unit, kung tawagin natin o CPU or system. Kasi pag tinawag natin kasing system, pangkalahatan yon. Katulad nito. Ito yung indoor o yung control board.
Pag tinawag nating system, ang control board, kasama lahat yan. Kasama ang tact switch, kasama lahat yung pindutan na yan. Yan yung tinatawag nating system section. Okay? Iba ang system IC sa system section. Kapag sinabi nating section is pangkalahatan yon, isang section ng system. Okay. Ayun. Maliwanag na. Ayos na tayo. Okay. So, sana naintindihan nung nag-comment sa atin doon sa FB page na, ano bang tawag niya dito? Yung parang ang kapag inanalyze mo yung sinabi niya, istanga na lang yung maniniwala sa akin. Dahil sila nga power supply, paano magkakapower, ano? So, parang nanluloko tayo ng tao. Parang ganon yung ibig niyang ipakahiwati. Kaya, ginawa natin ng video. So, ayan yung paliwanag natin dyan. Okay? So, hindi naman tayo maglalabas ng video kung hindi tayo sigurado. So, ito ay based sa aming pinag-aralan, based sa mahabang experience namin. 1994 hanggang ngayon, nagti-technician. Nag-retire lang ako sa pag-repair. Hindi direct nag-retire. Nagbawas ng trabaho sa pag-electronics kasi medyo masakit na sa mata. Ayan. Kaya ang gumagawa sa atin yung mga technician natin. Ayos? Okay.